Ito ang pinakamisteryosong host ng Eat Bulaga. Ano-ano ang mga kalokohan na kanyang ginawa ng dahil sa pag-ibig? Totoo bang scammer ang kanyang asawa? Mahigit 50 million nga ba ang nakulimbat nito? May kinalaman ba siya dito? Sino-sino ang mga babae na kanyang nakarelasyon? Bakit namatay ang kanyang unang asawa? Ano kaya ang ikinamatay nito? Kilalanin natin si Jose Manalo. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Ariel Pagtalonia Manalo o mas kilala sa screen name niyang Jose Manalo ay ipinanganak noong February 12, 1966 sa Tondo, Manila. Lumaki at nagkaisip si Jose sa Moriones, Tondo, kasama ang kanyang mga magulang na sina Mr. Renato Manalo, isang pulis, at Mrs. Anita Aning Pagtalonia, isang housewife. Ikalawa siya sa 5 magkakapatid. Dahil hindi naman sila mayaman, ay maagang natuto si Jose na tumulong sa kanyang mga magulang upang may makain sila ng 3 beses sa isang araw. Tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda ng lugaw sa Divisoria. Madalas ay pinasasali din siya nito sa mga amateur singing contest upang magamit nila ang mapapanalunan bilang pambili ng bigas at iba pang makakain ng pamilya. Nagtapos si Jose ng elementarya sa Magat Salamat Elementary School at sa Gregorio Perfecto High School naman para sa kanyang secondary school. Pareho itong nasa Tondo. Ayon sa isang Itbulaga fandom website, nag-aral sa iba't ibang kolehiyo si Jose. Ilan dito ay ang University of Santo Tomas, kung saan pumasok siya sa Conservatory of Music, Lyceum of the Philippines University, Mapua Institute of Technology at University of the East, kung saan kumuha siya ng civil engineering. Pero sa dami-dami ng pinasukang kolehiyo ay wala siyang natapos. Kwento niya, mas aktibo pa kasi siya sa mga extracurricular activities, gaya ng pagsasayaw, pagkanta at pagbabasketball. Aniya, wala akong natapos, puro first year irregular lang kasi bulakbol. Sa edad na 18 ay nagpakasal si Jose sa kanyang nobya. Sinabihan siya ng kanyang ama na dahil siya ay may asawa na, kailangan na niyang bumukod at suportahan ang sarili niyang pamilya. Ito na nga ang ginawa ni Jose upang makapag-provide sa sariling pamilya at makapag-abot kahit papaano sa kanyang mga magulang, ay pinasok ni Jose ang lahat ng sideline at kahit anong mapagkakakitaan. Ilan dito ay ang pagiging errand boy o iyong utusan kapag may ipinagagawa kang maliliit na bagay. Naging takatak din siya o iyong nagtitinda ng mga sigarilyo at candy sa kalsada. Nagtinda din siya ng kandila, agimat at maging puruntong shorts sa Quiapo. Kwento niya ay nagsimula daw ito isang mahal na araw kung saan isinama siya ng isang kaibigan ng madaling araw upang gumawa ng palaspas na ibebenta. Naging pedicab driver din siya o yung tinatawag ng iba na sidecar. 10 pesos ang kita sa pinakamalayong biyahe nito na umaabot din ng 3 kilometro. At kung magsisipag ka daw at hindi ka magtatambay, ay kikita ka ng 200 hanggang 300 kada araw. Pero ubos agad ito dahil ipinambibili din ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-aabot din daw siya sa kanyang mga magulang ng pambili ng bigas mula sa kanyang kita. Natutuwa si Jose tuwing babalikan niya ang alaala ng kanyang mga pinagdaanan. Marami siyang natutunan dahil dito, diskarte, pakikisama at pag-iingat sa pera dahil kakaunti lamang ang kanyang kinikita. Hindi niya kinakahiya ang kanyang mga pinagdaanan, bagkus ay ipinagmamalaki pa niya ito. Aniya, nagpapasalamat ako at tumaan ako sa ganitong trabaho dahil kung hindi ako mangangarap. Pagpasok sa showbiz. Noong 1985 ay pinasok na din ni Jose ang pagiging payaso. Ito ang magbubukas ng pinto ng showbiz para kay Jose. Nakita niya na naghahanap ang boyoyong ng mga tao na marunong kumanta, magsayaw at magpatawa upang gumanap bilang clown. Kaya nag-apply siya para dito. Natanggap si Jose at sumailalim siya sa training. Ang boyoyong kasi ay hindi lamang basta clown na magpapatawa na may kasamang bastos o mapanganib na tricks. Ang boyoyong ay ang kauna-unahang grupo ng clown trio na value-oriented. Particular silang itinrain sa pag-host, pag-entertain at pagpopromote ng mga values o iyong kagandahang asal at
aral para sa mga kabataan. Ang Boyoyong ay binubuo ng mga karakter nila Bobo, Yoyo at Ong-Ong. Napunta kay Jose ang karakter ni Yoyo. Dati silang napapanood sa kanilang weekly TV show. Madalas din silang maimbitahan sa iba't ibang children's parties. 3 taon tumagal si Jose sa Boyoyong mula 1985 hanggang 1988. Taong 1992, napabilang si Jose sa Valiente, isang TV drama series kung saan siya ay gumanap bilang isa sa mga supporting cast. Ang kanyang karakter dito ay si Elias, isang driver/boy/kasambahay. Ipinasok siya dito ni Direk Herman Escueta na kaibigan ng kanyang tatay. At nang matapos ang Valiente, ay tinulungan naman siya nitong makapasok bilang production assistant sa Itbulaga noong 1996. Pero sa ibang article naman ay sinasabing 1994 ito. Sumunod ay naging audition master siya kung saan naging responsible siya sa pagpapa-audition ng mga bagong talent, gaya ng mga miyembro ng sikat na grupo ng Sex Bomb Dancers, kung saan nanggaling sina Jopay at Rochelle. Sa Mr. Pogi naman daw kung saan galing si Jericho Rosales ay PA pa lang daw siya. Pero sila ang nakatutok sa paghahasa ng mga talento ng contestants sa pananalita, pag-host at pagsasayaw. Likas na masipag si Jose. Kahit hindi niya trabaho ay inaaral niya gaya ng pag-e-edit, pag-splice ng musika at iba pa hanggang sa na-promote siya bilang floor director. Tumagal siya sa posisyong ito ng 8 taon. Behind the scenes ay nagpapatawa si Jose ng mga audience at bilang floor manager naman ay madalas siyang nag-feed ng mga comedy lines sa hosts ng programa. Pero pagdating ng oras ng trabaho ay seryoso daw si Jose. 2002 nang mabigyan siya ng pagkakataon na mag-host sa Itbulaga. Unti-unti nang nahasa ang kanyang talento at sa sumunod na taon ay naging regular co-host na siya sa programa at napasama na sa Dabber Cats. Hindi daw niya makakalimutan ang unang araw ng kanyang pag-host. Akala daw niya kasi ay sisisantehin na siya dahil ipinatawag siya ng 3 malalaking boss ng Itbulaga at sinabing hindi na daw siya magfo-floor director. Napaiyak daw si Jose at hiniling na sabihin muna kung ano ang naging kasalanan niya. Hindi siya makapaniwala nang sabihing mag-o-on cam na siya bilang host. Naging sidekick siya ng pioneer host na si Vic Soto at nag-click sa audience ang kanilang tandem. Naging close din sila sa personal. Nakasama si Jose sa mga project ni Vic gaya ng TV show na Daddy Dido Do at mga pelikula gaya ng Enteng Kabisote at Espiritista. Ayon kay Vic Soto, si Jose daw ay very talented. Bukod sa mahusay ng kumanta ay maganda pa ang kanyang comedic timing. Bukod kay Vic, magiging sikat na katandem ni Jose ang co-host niyang si Wally Bayola. Si Wally ay pumasok sa Itbulaga noong May 3, 2000 sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Una siyang nagtrabaho bilang jester kung saan siya ang nag-e-entertain sa mga studio audience tuwing may commercial break. Paminsan-minsan ay siya din ang nag-i-introduction para sa ilang segment ng show. Ayon sa isang article mula sa PhilStar, nagkakilala sina Jose at Wally sa studio ng Itbulaga. Una nilang nadiskubre ang kanilang chemistry matapos na mapasama sila bilang host para sa out-of-town corporate gig ng sikat noong female dance group na Sex Bomb Dancers ng Itbulaga. Matapos ang matagumpay nilang pag-host, ay sinabi daw ni Jose kay Wally na mag-practice sila at baka sa susunod ay bigla silang maatasan na mag-show muli sa iba pang lugar. Nagsimula si Jose na mag-produce ng maliliit na show sa mga maliliit na bar upang mahasa ang kanilang timing sa komedya. Dati na din inalok si Jose na mag-host sa comedy bar ni Alan Kay. Dito niya naobserbahan kung papaano magpatawa ang mga baklang stand-up comedian, kung papaano nila nagagawang makarelate sa audience kumpara sa mga lalaking komedyante na minsan ay mas nakaka-offend pa sa audience. Dahil lumaki sa Tondo, si Jose ay naging street smart. Kinakaibigan niya ang mga mas nakatatanda sa kanya kaya natutunan din niyang lumaban at sumagot maliban na lamang sa kanyang mga magulang. Dahil hindi daw doon pa pwedeng mahina ang iyong loob. Nakatulong ito kung papaano siya sumalo ng biro at magbato nito pabalik. Ayon kay Wally, ay mayroong KTV business si Jose at doon naman sila nagpa-practice ng kanilang pagkanta. Kumukuha sila ng topic para sa kanilang jokes mula sa nakikita nila sa paligid at mga kwentuhan at mula dito ay nagsisimula na silang magbatuhan ng jokes hanggang sa magamay na nila ang isa't isa. Sa sobrang pagpa-practice pa nga daw nila,
Minsan ay napansin nilang mas madalas pa silang nagkakasama kaysa sa kanilang pamilya. Sa kanilang pagpapractice ay halos wala silang kinikita para dito. Talagang hinahasa lamang nila ang kanilang talento. Minsan pa nga daw ay naranasan nila ang isang show na 5 tao lamang ang nagpunta. Pero ika nga nila ay the show must go on. Kaya nag-perform pa rin ang dalawa para sa 5 kataong audience. Katwiran ni Jose. Kahit maliit lang yan, kailangan yung performance ipakita mo pa rin. Dahil yung 5 na yan, nagbayad yan eh. You have to show your best and there will always be learning. Ito pala yung lesson mo sa show na hindi ka sugod lang ng sugod. Kailangan magpakilala ka muna. Pati daw ang inarkil nilang lights and sounds ay hindi na nagpabayad. Pinaakyat na lamang sila sa entablado upang ituloy ang show. Nadala nila ang kanilang mga natutunan sa Eat Bulaga. At hindi naman sila nabigo dahil napansin ng show ang kanilang chemistry at madalas na silang pinagsasama hanggang sa pinagpa-partner na sila. Noong 2023, nagkaroon ng hidwaan ang Tape Incorporated na siyang production company ng Eat Bulaga at ang veteran hosts ng Eat Bulaga na sina Tito, Vic at Joey. Nakasentro ang hindi pagkakaintindihan sa pagmamayari ng Eat Bulaga, trademark name, logo at jingle, at mga show recordings. May ulat pa nga na nalilate o di kaya hindi umuno binabayaran ng Tape Incorporated ang salary ng mga host. May 2023, nakisali si Jose sa mass resignation sa Tape kasama ang iba pang mga host ng Eat Bulaga matapos na i-anunsyo ng TVJ ang kanilang resignation mula sa Tape. Lumipat sila sa TV5 gamit ang pangalan ng Eat Bulaga. Ayon sa isang article mula sa Philstar, bago mag-resign ay mayroong tumawag kay Jose at Wally. Inalok sila ng agarang tseke na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Huwag lamang silang sumama kay Tito, Vic at Joey. Pero hindi daw ito pinatulan ng dalawa. Ito din daw ang panahon na pati sila ay delayed ang sweldo. Pero napakabait daw ng dalawang ito. Wala silang narinig na reklamo at 100% pa rin ang kanilang ibinibigay sa kanilang pagtatanghal sa show sa kabila ng kawalan ng sweldo mula sa Tape. Disyembre 2023, iginawad ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng pangalang Eat Bulaga sa TVJ. Ngayong 2025 ay patuloy pa rin sa pag-host ng programa si Jose. Isa siya sa pinakamatagal ng host ng show pagkatapos ng TVJ. Mga kontrobersya at nakarelasyon. Number 1. Annalyn Santos. March 2012 nang kumalat ang balitang sinampahan ng kaso si Jose Manalo ng kanyang asawa na si Annalyn Santos. Inakusahan niya ang komedyante ng pang-aabusong verbal, emosyonal at pati na rin pag-aabandona at hindi pagbibigay ng suportang pinansyal sa kanilang mga anak. Si Annalyn ang unang asawa ni Jose. Una silang ikinasal noong 1985 pero nagkahiwalay sila. Taong 1994, pinakasalan ni Jose ang isa pang babae na ayon sa isang balita ay Lisa ang pangalan. Nagkaroon sila ng 2 anak pero nauwi din sa hiwalayan. 2023, nagkabalikan sina Jose at Annalyn at muling nagpakasal. Sa kanyang wedding vow, mangyak-ngyak na sinabi ni Jose, "Pangalawa sa Diyos, higit sa buhay ko, ganun kita kamahal, I love you." Biniyayaan ang pagsasama nila ng 5 anak, sina Mikey na isa ng doktor, si Benj na sumunod sa yapak ni Jose at naging isang aktor, si Nico, isa ding aktor, si Ai, isang accounts manager at si Colleen na siyang bunso. Kasama din nila ang 2 pang anak ni Jose kay Lisa. Naging maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama. June 2009 kumalat ang balita na isang grupo ng 9 na mga jewelry traders at property owners na nakanegosyo umano ni Annalyn ang nagsampa sa kanya ng kasong estafa dahil sa mga tseke na tumalbog at hindi nito pagbabayad. Milyon-milyong piso ang halaga nang di umano ay kinuha sa kanila ni Annalyn. Karamihan ng transaction ay sa pagitan ng mga complainant at ni Annalyn. Isinama nila si Jose sa reklamo dahil ang ibang tseke ay pinirmahan ng mag-asawa. Ayon sa mga complainants, 2006, 2007 at 2008 pa daw ginawa ang mga transaction nila. Ayon kay complainant number 1, noong 2008 ay bumili si Annalyn sa kanya ng alahas na nagkakahalaga ng
ng 4,059,200 na naka-consignment basis. Nag-issue daw si Annalyn ng post-dated checks na nagkakahalaga ng 332,300. Pero tumalbog ito. Humingi siya ng kabayaran o kaya palitan ang tseke ngunit walang ibinigay si Annalyn. Ayon kay complainant number 2, July 2008 bumili ng alahas sa kanya si Annalyn. Unang tseke lamang daw ang naging maayos at ang mga sumunod ay tumalbog na. Ayon naman kay complainant number 3, 2 milyong halaga ng alahas ang nawala sa kanya dahil kay Annalyn at si complainant number 4 naman ay sinabing 5 million na halaga ng Rolex ang nakuha ni Annalyn sa kanya. Si complainant number 5 naman ay sinabing nakuha sa kanya ni Annalyn ang isang house and lot sa Cainta, Rizal na nagkakahalaga ng 5 million. Si complainant number 6 naman ang may pinakamalaking nakuhaan. 7.5 million na halaga ng iba't ibang alahas daw ang nakuha sa kanya ni Annalyn. Ayon sa mga complainant, binanggit sa kanila ni Annalyn ang mga pangalan ng mga artistang kanyang pinagbentahan ng alahas. Ilan dito ay sina Helen Gamboa, Pia Guanyo at Chris Aquino. Isinama nila si Jose Manalo sa reklamo dahil ang ibang tseke ay pinirmahan daw ng mag-asawa. Pilit mang tumatahimik ni Jose ay pinuputokte siya ng tanong ng media upang makuha ang kanyang opinyon. Hanggang sa nagpaunlak na siya isang beses sa sumunod na buwan. Sinabi niyang okay naman daw silang mag-asawa. Mas pinagtitibay nila ang kanilang komunikasyon at kung ano ang magiging susunod nilang hakbang. Nakakakuha daw sila ng lakas ng loob tuwing makikita nila ang kanilang mga anak. Bagamat nalulungkot siya para sa mga bata dahil nakikita niyang naaapektuhan ng mga ito noong una at ayaw pumasok sa eskwelahan, ngayon daw ay nakakapasok na ang mga ito. Aniya, willing naman kaming harapin kung anong problema at hindi naman kami nagtatago at hindi ganun kalaki ang problema na pinapalaki lang nila. Paliwanag niya, bago ipinagtanggol ang kanyang misis at sinabing hindi swindler ang asawa ko. Paliwanag niya ay hindi sila nagtatago at nakikipag-usap sila sa mga complainant sa pamamagitan ng kani-kaniyang mga lawyer. Haharapin daw nila ang reklamo at hindi ito tatalikuran. Nakikiusap din siya sa media na bigyan sila ng privacy upang maayos nila sa pribadong paraan ang kinaharap nilang problema. Pansamantalang kumuha ng indefinite leave of absence si Jose mula sa Itbulaga. Dahilan upang kumalat naman ang chismis na siya ay sinibak na sa trabaho. Pero aniya, ito ay upang pahupain muna ang ingay dahil naapektuhan na din daw pati ang GMA Network at ang kanyang mga katrabaho gaya ni Vic Soto na bigla na lang nadamay at sinisiraan sa radyo dahil sa issue. Kusang loob daw niya ang pagkuha ng leave at hindi siya pinilit ng network. February 2012, nagulantang ang lahat nang bigla ang kasuhan ni Annalyn si Jose sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Inakusahan niya si Jose ng pang-aabusong berbal at emosyonal, bigamy dahil sa pagpapakasal nito sa ibang babae noong 1994 kahit kasal na sila ng 1985. Pag-aabandona sa pamilya at pagpapabaya sa kanilang mga anak matapos silang iwan. Sa kanyang affidavit of complaint, nakasaad na nagsimula ang pagbabato ni Jose ng masasakit na salita at mapang-insultong salita sa kanya at sa kanilang mga anak noong kalagitnaan ng 2011. Kasabay ng paglabas ng balitang mayroong ibang babae, si Jose, na isang miyembro ng sikat na dance group. Itinanggi daw ito ni Jose ng kanyang kumprontahin. Habang tumatagal ay mas lumalala na daw si Jose. Ang mapapanakit nitong salita ay sinasabayan pa ng paninira nito ng mga gamit sa kanilang bahay. Minsan ay dinuduraan pa daw siya nito sa muka kahit sa harapan ng kanilang mga anak. Tinatawag pa daw ni Jose ang lahat ng mga ito mula sa kanilang kwarto upang ipahiya si Annalyn at murahin. Nagpaunlak ng interview si Annalyn pagkatapos niyang sampahan ng kaso si Jose. Doon ay sinabi niyang naging maganda naman daw ang takbo ng kanilang pagsasama kahit pa noong sila ay dinaanan ng pagsubok nang siya ay sampahan ng kaso noong 2009. Mabuting ama daw si Jose at good provider, kaya labis na lang ang gulat nila nang umalis ito ng January 6 sa kanilang tahanan at hindi na umuwi pa. Iniwan daw ni Jose sa kanya ang 5 anak nila at pati na rin ang 2 anak nito mula sa ibang babae na nagngangalang Lisa. Napilitan daw siyang lumapit sa media dahil hindi nakikipag-usap sa kanila si Jose. Hindi na din nila makontakt ang cellphone number nito at maaaring pinalitan na ng komedyante. Ang babaeng sinasabing karelasyon naman daw ng kanyang asawa ay nakita daw nitong
nakasakay sa Montero ni Jose. Sa likuran daw ito nakasakay dahil mahahalata kung sa tabi mauupo. Pero hindi niya pinangalanan ang babae. 2 beses daw niyang kinausap ang babae upang magmakaawang layuan si Jose at mayroon silang maliliit na anak. Maging ang mga anak nilang si Mickey ay nakiusap sa media na umuwi na ang kanilang daddy at lumayo ang babae kay Jose. Sinabi ni Annalyn na tinitiis lamang daw niya ang lahat para sa kanilang mga anak, lalo na at 5 pa sa mga ito ay nag-aaral. Isang official statement naman sa pamamagitan ng email ang inilabas ng kampo ni Jose, kung saan nakasaad dito na ikinalulungkot niya ang desisyon ng kanyang asawa na magpa-interview lalo na at maaapektuhan ang kanilang mga anak, at magiging hadlang lamang ito sa maayos at mapayapang paglutas ng kanilang mga suliranin. Sa email ay itinanggi niya din ang lahat ng mga ibinibintang ni Annalyn. Wala daw ibang babae ang komedyante. Hindi din daw totoong nagpapabaya ito sa kanilang mga anak. Nakasaad dito na si Jose ay nagbibigay ng nasabing suporta at patuloy na magbibigay ng suporta sa kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. April 2012, hindi sumipot si Jose sa hearing ng kasong isinampa sa kanya ni Annalyn. Nagsilbing representative niya ang kanyang abogado na si Attorney Richard Cruz. Pagkatapos ng hearing ay iniabot ni Attorney Cruz ang isang sulat kay Annalyn at pinapipirma ito. Pero base na din sa advice ng kanyang abogado ay tinanggihan ito ni Annalyn dahil may natanggap na daw siyang kagaya nito. Aniya, isang uri na naman ito ng harassment laban sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang sinasabing sulat ay isang demand letter mula sa tape. Matatandaan noong 2009 ay kumuha ng indefinite leave si Jose. Nang bumalik siya sa Itbulaga, ay ongoing pa ang kasong estafa laban sa kanila ng kanyang misis. Dahil dito ay nagkaroon ng hold departure order ang mag-asawa. Ibig sabihin ay pinagbabawalan silang umalis ng bansa dahil sa kinahaharap na kasong kriminal. Ini-issue ito kapag ang isang tao ay mataas ang tsansang tumakas papunta sa ibang bansa. Maaari itong pansamantalang alisin sa pamamagitan ng pagbabayad ng cash bond na ibinabalik din ng korte pagbalik ng akusado sa bansa. Dahil may out-of-the-country shows ang Itbulaga ay binayaran ng Tape Incorporated ang cash bond ni Jose tuwing lalabas sa bansa ang programa upang makasama ito. 3 beses nagbayad ang Tape para sa 3 out-of-the-country shows na kinabibilangan ni Jose. Umabot ito ng 700,000. Kada balik ni Jose sa bansa ay isinasauli ng korte ang cash bond, pero kay Annalyn ito na i-release. Ngunit hindi daw ito ibinalik ni Annalyn kaya nagpadala sila ng demand letter. Ayon sa tape, karapatan nilang maibalik sa kanila ang naturang cash bonds. Bukod sa demand letter ay nagsampa din sila ng TRO o Temporary Restraining Order laban kay Annalyn upang maiwasan ang pagpunta nito sa Itbulaga Studio. Nobyembre pa daw ng nakaraang taon nang haharas at nananakit si Annalyn sa kanyang asawa. At kapag hinayaan daw nila ito ay maaabala ang maayos nilang operasyon, partikular na sa live broadcast ng noontime show. Dahil sa dinulot nitong stress kay Jose, ay nagkakamali na din daw ang host sa kanyang trabaho at hindi nababanggit ang mga produkto ng paid advertisement na kasama sa trabaho nito. Naging unpredictable din daw ang schedule nito na nakakaapekto sa negosyo ng tape. Nagsumite naman si Annalyn ng kanyang 14-page counterclaim sa Branch 218 ng Quezon City Regional Trial Court. Nakasaad dito na humihingi siya mula sa tape ng 12 million pesos para sa moral and exemplary damages at 100,000 pesos para sa attorney's fee. Nakasaad dito na ang pagsasampa umuno ng tape ng malisyoso at mapang-aping kaso ay nakadadagdag sa strain ng kanilang kasal, pagkasira ng kanyang reputasyon. Naapektuhan din daw ang kanyang mental na kalusugan, nababalisa at nahihirapang matulog. Ayon kay Annalyn ay wala siyang intensyon na guluhin ang tape. Nirerespeto daw niya ang mga ito dahil mga ninong at ninang nila ang mga ito sa kasal. Pero hindi daw niya alam kung saan nakatira si Jose at bilang asawa ay karapatan niyang hanapin ang asawa niyang hindi umuuwi at kailangan niya ng explanation. Kaya pumunta daw siya doon pero hindi para manggulo. Sumunod ay umapila siya sa media, lalo na sa GMA,
na gawing hindi bias sa panig ni Jose ang paglalabas ng balita dahil naaapektuhan daw ang kanilang mga anak. Sa huli, ayon sa abogado ni Annalyn, ay hindi ipinagkaloob ng korte ang TRO dahil hindi nila nakikita ang madaliang pangangailangan ng pag-i-issue nito. Bago matapos ang taon, ay naibasura din ang kasong isinampa ni Annalyn Santos laban kay Jose. Hindi lamang ito ang naging problema ng mag-asawa. Enero 2014, inirekomenda ng Quezon City Prosecutor's Office ang pagsasampa ng kaso laban kay Annalyn, Jose Manalo at dalawang iba pa dahil sa di umano'y paggamit ng pekeng titulo ng lupa. Nag-ugat ito sa reklamo ni Froilan Clemente, isang negosyante na nagsabing si Annalyn at Jose ay may utang sa kanya na 11.4 million na loan. 10 titulo ng lupa daw ang ginamit nila bilang collateral. 2008 daw nagdesisyon ang mag-asawang Manalo na ilipat sa lending firm ang loan nila kay Clemente at pinalitan daw ng mag-asawa ang 4 na titulong kanilang ikinolateral ng iba pang titulo sa ibang property na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Peke daw ang mga titulong ito ayon sa negosyante. June 24, 2014, dinakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Annalyn dahil sa kasong falsification of public documents at estafa. May isang buwan din daw under surveillance at investigation ng CIDG si Annalyn bago siya dakpin. March 28, 2019, dinismiss ng Court of Appeals ang pangalan ni Jose Manalo sa civil liability ng utang ng kanyang asawang si Annalyn na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Ang naturang civil liability ay nag-ugat mula sa compromise agreement sa pagitan ni Annalyn at Froilan Clemente kung saan nangako si Annalyn na jointly and or together with her husband ay babayaran niya si Clemente ng may kabuuang halaga na 50 million pesos sa pamamagitan ng real properties bilang kompromiso para sa 15 million utang na personal niyang inutang sa negosyante. Na-dismiss ang kaso laban kay Jose dahil invalid daw ang compromise agreement dahil pinangalanan siya ng walang consent. January 14, 2022, naibalita na lamang na pumanaw si Annalyn sa edad na 54. Hindi sinabi kung ano ang naging sakit nito, pero ayon sa kanyang anak ay sinubukan pa nitong mabuhay para sa kanila pero hindi na talaga kinaya. Number 2, Marjean Maranan. Hindi klaro kung anong taon nagsimula ang relasyon nila Jose at Marjean, pero nagkakilala sila sa studio ng Eat Bulaga kung saan regular host si Jose at si Marjean naman ay isa sa mga dancers ng all-female dance group na EB Babes. Naging dancer siya ng grupo mula 2006 hanggang 2012. Nanatiling pribado ang kanilang relasyon hanggang sa mabalitaang nag-propose si Jose sa mismong gabi ng kanyang birthday ng February 12, 2024 sa isang hotel sa Boracay kung saan sila nagbabakasyon. Umawit si Jose ng kantang Ikaw ni Yeng Constantino at accompanied siya ng gitarista at sax player. Akala pa ni Marjean ay nagbibiro lamang si Jose pero sa huli ay napagtanto niyang seryoso ito nang hindi tumigil si Jose sa pagkanta. Bumunot ng singsing at lumuhod upang tanungin kung maaari ba siyang pakasalan nito. Napakasayang yes ang sagot ni Marjean. Makalipas ang ilang buwan pagdating ng December 17, 2024 ay ginanap na ang kanilang kasal sa Boracay na dinaluhan ng mga mahal nila sa buhay at malalapit na kaibigan lalo na ng mga kaibigan nila sa Eat Bulaga. 58 na si Jose habang si Marjean naman ay 37 years old. Muntikan pa nga daw hindi matuloy ang kanilang kasal. Pagre-recall ni Marjean ay 5 years ago, dumaan sila sa napakalaking problema na hinamon ang tatag ng kanilang pagmamahalan. At muli noong 2023 habang nagbabakasyon sila sa US, kaya ganoon na lamang ka-meaningful sa kanila ang pagkakauwi sa kasal ng kanilang relasyon. Aniya ay isang mabuting ama at asawa si Jose. Masipag din daw ito magluto, mag-asikaso sa kanya pati sa kanilang mga alaga at anak. Pinagsasaluhan nila ang 2 anak na babae at isang adopted son. Bilang mga showbiz personalities ay hindi din nakatakas sina Marjean at Jose sa intriga. Mayroong nagsasabing si Marjean ang babaeng nailing kay Jose noong 2012 nang simulang makipaghiwalay ang host sa dati nitong asawa. At nito lamang Nobyembre 2025, sinabi naman ng aktor at dating TV host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana na inahas lamang daw ni Jose si Marjean sa kanya.
1 taon daw niya itong naging nobya. Dagdag pa niya, si Jose daw ang may pinakamasamang ugali sa Eat Bulaga, lalo na kapag wala pa si Vic Soto. Pero wala pang nalabas na concrete proof para sa mga aligasyong ito. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Jose Manalo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.